influence mo? Pwedeng pakikwento lang, like, growing up, ano yung mga pinapanood ng pelikula, and paano na-evolve yung directing style mo? Well, very first kasi job ko kasi nasa Star Cinema ako. I was involved in filmmaking na. So from there, yung mga pinalad lang po ako na nakatrabaho ko magagaling na director sa industriya. Like Direk Chito Ron, yung unang pelikula ko bata-bata pa na ginawa. And then nasundan po yun ng Tanging Yaman ni Miss Hill. And the rest, may mga karamihan sa mga ginawa ko with Joyce Bernal. Of course, having those experiences with directors na magagaling, nakuha naman po yung interest ko at passion ko sa paggawa ng pelikula. Kaya ito na po ngayon, at ito naman po ang inaangkol ko na version ko. Challenge ko sarili ko kung kaya kong gumawa ng pelikula na ako naman. Vision ko ang makikita. Ito na po yung mahuhusgahan niya. Thank you, Joel. Actually, nakaramdaman ko may tanong si Romel Gonzales. Naramdam ko. Ayan. My question is for dun sa apat na artista. Kasi kay Anna, Clark, and Kira, anong feeling na ang katrabaho nyo is from a different network? And Kelvin, same question to you. Na ang katrabaho mo ay mga taga-ibang network. Kayo munang tatlo. Sige po. Very, refreshing siya. Kasi alam naman po natin before mataas yung network wars, diba? Pero ngayon nagkakaroon ng pagkakataon mag-collab, magkatrabaho yung mga artista sa kabila, sa artista sa kabila, yung mga ganto-ganto. Sa amin po kasi, nung nangyari yun, parang iba yung pakiramdam dahil ano kaya yung nakasanayan niya dun sa kabila at nakasanayan ko dito sa bahay namin na pwede namin mapagtulungan para mapaganda yung pelikula. Which is, kaya siya refreshing kasi may mga, alam niyo yun, the way makitungo sa tao, the way magtrabaho, makikita natin doon yung doon ko masasabi refreshing siya kasi ang dami halos lahat nakatrabaho sa kabila pero wala namang masamang nangyayari pero may refreshing siya kasi ganito pala siya magtrabaho. Ganito pala sila kasi ganito yung nakasanayan nila. Ganun ko siya nakikita eh. Hindi ko po ma-explain na gusto, pero refreshing talaga. Kasi, pagkakataon ko, una, questions, mag-work ba, kakagating kaya ng masa, or marami bang may ines o magagalit. Ang daming tanong, pero base sa naging resulta nung nagawa namin is palagi ko naman magugustuhan nila yung pelikula namin. And especially kasi nung gawin nyo to, wala pa yung collab ng Seven. Wala pa po. So medyo may sitwasyon pa. So yes, kayong tatlo, nalaman yung kapuso ang katrabaho nyo. Kira, you start first. I share the same sentiments as Kelvin na sobrang refreshing to work with somebody na you've never like heard of before. Kasi syempre, within one network, syempre nagkakaroon ng chika-chika yan, di ba? Oy, naka-work kasi ganito, ganyan siya, di ba? Pero now, again, it's very refreshing to get to work with someone and to get to know them on a level na wala ka talagang alam tungkol sa kanila. Like, nobody has set an impression for you in your head, di ba? Tama po ba? So, yun, very refreshing at nakakatuwa to work with somebody from the other side na sobrang dedicated din sa trabaho, na maayos din yung trabaho. Kasi syempre, I've never believed in the network wars. Kasi, para po sa akin, we're all in this industry for one goal, to give entertainment to people. So I never understood why there was a war in the first place. So, ayun po, nakakatuwa, refreshing. So happy ka natapos ng network war? Yes, I am po. Ang network wars kasi, effective lang yan sa mga sikat. I've been doing series sa GMA with Kelvin, Loving Miss Bridget. And then I did Ang Sayo Ay Akin. Parang sa mga kagaya namin, supposedly, wala talagang network wars. Kaya lang pag nahihiram yung mga malalaking artista, doon nagkakaroon
nagkakaroon. Tapos hindi naman nai-interview, ay, sumayin up na pala siya. Ang tagal ko sa parehong challenge, wala naman nagpa-sign up sa akin. Nakakaloka. O, kaya ngayon, hindi ko kasalanan kung ako ay mapupunta sa isang movie o sa isang palabas na kasama ko kasi halos lahat sila ay nakasama ko na. Si Kelvin, I've done 3 films ba with you, including this. And then teleserye. Tapos si Miss Kira din, gano'n din. Di ba parang hindi natin kailangan magkaroon ng network wars. Actually, pag gipit ka, trabaho. Let's do this. Taray, let's do this. Sa part ko naman po, actually, I never signed with any network. So this, I never. Kasi while I was drafting, nangyari po yung pandemic. And then after pandemic, we saw the shutdown. So everything was like, bababa na po sa akin. And so I never experienced the network war. And when I first got an email from whoever direct staff was, akala ko po nung una scam. Acting daw, big screen. Oh, bakit ako? Kasi I was asking them, anong film po ito, anong genre? Bawal daw po sabihin unless mag-sign po ako, gano'n. Sabi ko, paano kung bed scene agad? Diba? Tapos ako pa yung bed, diba? Sabi ko, hindi ko papayag, may papatong sa akin na mga actor. So jokes aside, I went with my gut. Sabi ko, sa sobrang desperado ko po, because that was right after the lockdown was over. Sabi ko, Jinho, grab every opportunity, get out of your comfort zone, kahit lumaki ka ng mga 2 lechon size. Sabi ko, I went there, and then that's when I first met Direk, Kelvin, and Kira. As in, I didn't even know their names. And then, tsaka ko po na-realize, when I went home, tsaka ko po na-realize different networks po sila. And that surprised me kasi we were also devoted on making this project successful to a point where hindi ko naramdam na who was from where. Someone was from where. And when I looked into Direk's eyes, I was like, wow, this is like my film mother. Because this is my first movie. Usually, sa comedy, sa variety lang po ako. Pag ganun po kasi, sinusundan ka lang ng camera. Diba? Doon ka umutot, dyan ka umutot. Parang susundan ka lang. Dito, may steps yan. Kahit uutot ka, may anggulo ka, may amoy ka. Parang ganun. Yeah, so having to learn all of that. I mean, syempre nag-research po ako bilang YouTuber sa YouTube. Paano maging actor? Ganon. Nag-research po ako talaga. Pero syempre, iba pa rin po yung nasa field ka. And I was just so touched and devoted even more. Kasi Direk never scolded me. Sabi ko po kay Direk, I will do my best, but please be patient with me po. Parang ganun po. So, yeah, I didn't feel any of that network wars or everything, but we were all focused on this project because we kakagaling po namin dun sa, di ba, lockdown and everything. So, yeah, thank you. Yeah, before we go to Jobert Socaldito, I'd like to first acknowledge the presence and the people from Happy Infinite Productions. Si Grace Mariel Isais, I'd like to call her on stage to join us here. And of course, I'd also like to acknowledge Grace Mariton Isais. Hello, from Happy Infinite. Ayan, doon siya, uupo tabi ni Direk, ni Elise. Ayan. Ayan, dahil mapunta na si Miss Grace Mariel din. Ayan. Siyempre, pupunta na tayo kay Nanay Jobber. Hindi kompleto ang Hello po. Yes. Grabe na to. Jemwell. Congratulations. Buti na ako papamura. Congratulations to Direk and to the whole. I'm here. Hello. Hi. Congratulations to everyone. Tart. Mr. Tart. Calvin. Favorite bear. Kira and Direk, congratulations. I find the movie glossy. Maganda. Alam mo, halatang ginastusan. Tsaka, seems like nag-level up yung mga romance films ng mga bagets. Alam mo yun? Yeah, thank you po. That's what we need. Kaya tama yung word of the day, refreshing. That's the word of the day. Ngayon, sabi ko nga, network wars, pinag-usapan nyo, we should not even consider that in this particular film.
Unang-una tama si Tarek. It only goes to big stars. I'm not saying you're small stars. Pero hindi ito yung tipong magkakagulo talaga networks pag naglipatan kayo. Hindi kayo si Sharon, hindi kayo si Nora Honor o si Christopher De Leon. No offense, man, but of course, you're very promising. Chances are, you and I, Kelvin, you and I, joke lang, Kelvin. What do we expect in terms of market now? Direct, are we safe after the festival? Do we have that market now? Well, I have high hopes. Kasi based on, ganun naman tayo, we always hope na ma-appreciate the buhay ng industriya ng Pilipino. Well, that's the best I can, Sugal talaga. Sugal talaga. But pag walang pagsusugal, hindi natin malalaman. Totoo yan. So aside from the theaters na papalabasan ninyo dito, meron pa ba ibang mga platforms na pagkikitaan dito like Netflix, like We have plans po. But right now, we're concentrating on the theatrical run. Ito po yung gusto namin ma-explore pa muna. Ito po yung magiging magandang handog namin. Ang bag namin sa industriya natin. Of course, halos lahat ngayon gusto pasukin ang streaming platform kaagad. Pero bilang isang filmmaker, bilang isang passionate filmmaker, I wanted to share this to the theaters first. Ako naman, I love giving titles. Binibigyan ko to si Kelvin ng title, The Young Al Pacino of the Philippines. I see that in him. The eyes, the looks. Alam mo, napansin ko yan sa kanya. Or James Dean. Kaya James Dean kasi short-lived lang yan eh. Hindi masyado. Kasi namatay agad yan eh. Sa Al Pacino kasi parang nakikita ko kaya The Young Al Pacino. At in fairness may hawig kayo ng Kira. Ang sabi nila, pag magkahawig daw nagkakatuluyan. Chances are, naniniwala ba kayo na? Naniniwala kayo? May narinig ba kayong ganyang usapan? Sa mga tsahin nyo? Sa mga kaibigan nyo? Ang naririnig ko po yung kahit hindi kayo magkamukha, tapos pag madalas kayo magkasama, nagiging magkamukha na kayo. Yan yung naririnig ko, pero pag magkamukha, hindi yung kayo magkakatuluyan. Eh kung magkahawig na talaga, tapos nagkakasama pa, dikit na. Talaga po ba? Ayan. Okay, wala na ako masabi actually. Okay, congratulations.